In the Philippines, a party list group needs to receive at least 2% of the total votes cast. In the party list system, election to be entitled in the House of Representatives. Kita nyo na. Bernadette Lawmaker, thank you very much sa $10 na pangkape. Pati si Joel Uy, naging politiko ng 21 years sa Pilipinas, in-check pa rin, sayang lang pera sa eleksyon. This requirement is stipulated in Republic Act 7941, also known as Party List System Act. Malamang naka-align niyang dalawang commissioner sa Dilawan at mga CPP-NPA. Nakakagigil talaga. Gusto nila alisin ang Duterte Youth kasi kung maalis ang Duterte Youth, pasok ang Gabriela at Kabataan. Boss Bats, mas okay pang disqualify na noong bago pa mag-eleksyon. Correct. Yun nga yun eh. Pag dinisqualify nyo before election, yan, mag-aaway lang kayo nun. Pero hindi na namin mabuboto yun dahil wala doon sa balota. Ngayon, ang problema, pag after ng election, pwede pa bang tanggalin yung kandidato? Pwede. Pag napatunayan naman na nandaya, hindi po nandaya yung bintang eh. Ang bintang po hindi karapat-dapat dahil may mga paglabag sa simula pa lang. Boss Bats, mas okay pang yan. Kasi boboto tayo ng iba eh. Di ba? Boss Badong, saka ata kikilo si BBM pag may natamaan na Pinoy. Galit na taong bayan. Bakit papaupuin si Abante? Talo nga yan. Correct. Yun yung kagustuhan ng taong bayan eh. Ayaw na namin kay Abante. Tapos siya pa rin ang uupo. Dahil lang sa... kung si Joel Uy ay disqualified o kung ano man ang tawag nyo na legal term, edi ilaban, magkaroon uli ng eleksyon dyan sa 6. Hindi po yung natalo yun ang paupuin. Masamang presidents po yun. Natalo na nga, ayaw na nga ng tao eh. Dapat nga magre-eleksyon pero disqualified na yung mga natalo. Bagong mga muka. Di ba? Dinisqualified nyo yung nanalo eh. Ibig nyo sabihin, paupuin nyo yung ayaw namin. Kagustuhan ba ng tao yun? Paupuin nyo, ayaw naman namin niya, kaya nga binoto namin to eh. Ayaw na namin maging congressman yan. Pero dahil sa technicality nyo, siya na naman ang congressman, mali rin po yun. Sana kinonsider nila yan kung merong ganyan na hindi naman pagkakamali ng tao, pagkakamali niyo yung Comelec. Ibig sabihin, kung ayaw na nga ng tao kay Abante, halimbawa, ayaw na ng tao. Kaya nga namin binoto kahit sino yung kalaban ni Abante. Nagkataon na yung Joel Uy ang kanyang kalaban. Binoto ko yung Duterte Youth tapos hindi nila paupuin, nasa ng hustisya doon. Mukhang mababa talaga ang bilang for Martin for speakership. In total, 4 seats of House votes ang nabawas in their favor. Binoto ko yung Duterte Youth tapos hindi nila paupuin. Wala naman pong problema dyan. Si Martin magiging speaker po yan. Hindi naman yung hangad ni Martin magiging speaker lang. May iba po siyang hangad. Naging konsel si Joel Uy, pero pag congressman, bawal daw lagyan. Bawal daw lang yung Comelec. Boss Bas, di ba yung mga congressman ang tawag ay representative? Paano nire-represent ni Abante yung mga tao sa distrito niya kung hindi naman siya nanalo? O, di ba? Ang gandang question nun. Ayaw na nga namin sa iyo eh. Dahil lang sa Comelec, ikaw uli. So pag napatunayan na nandaya ang Comelec, pwedeng tanggalin ng mga commissioners. Siyempre, Tatay Badong, baka susunod, governor na ng Cebu, target nila, wag naman. Talagang dictatorship na tayo. Pwede siguro
protest ang mga lugar nila, ipakita na ayaw nila po si Boy Dela. Paano kung panalo si BP sa 2028, disqualified nila? Pwede. Kasi ginagawa na nilang testing ground to eh. Kaya wag na tayo magulat kung isang araw si Gwen Wakwak Garcia pa rin ang Cebu Governor ulit. Prof. Badong, hindi ba pwede na manghimasok ang Supreme Court sa issue na yan? Pwede po. Pwede po manghimasok. Kaya kinakailangan nila mag-file. Ang tigas na mukha niya ni Martin, ambisyoso, gusto pa na maging presidente. Pero di naman niya kaya manalo sa national election. Hanggang local lang siya. Hindi pa nga sa local eh. Dinisqualify nga lahat ng kalaban eh. Di ba? Pinadisqualify lahat. Boss Badong, ganda ng long sleeve mo pang congressman. Pang citizenship ang pag-uusapan, matatalakay o maungkat na naman. Yung kay Eric Tulfo. Kakampi nila yun eh. Kaya pasok yun sa banga. Mag-take oath na lahat na nanalo kasi mahirap na. Inday Bidak, nag-oath na si Uy. Tatay Badong, ako field reporter mo. Boss Buzz, kung hindi pa right time para kunin mga Pinoy na stranded sa Iran at Israel, kahit may gera na ayon kay BBM, ano ang right time kung gumuguho na yung mundo? Hindi ko po alam kung ano po right time. Kasi once na nag-missile attack na, putya, wala na mas right time dyan. Kailan mo pa ililigtas yung mga mamamayan? Mas mataas ang posisyon ng mayor at governor sa congressman. National po yung congressman eh. Kaya lang, di naman po talaga ganyan sa local. Sa local naman talaga. Sa pagpapadakip kay PRRD ng gobyerno, ang bilis umaksyon ni BBM. Tatay Badong, indecisive si BBM, Marcos puppet mindset, anong gagawin natin? Anong gagawin natin? Ganun talaga eh. Sa isang inuts. Kawawa talaga mga kapwa ko OFW. Tingin ko walang budget kaya din nila makuha ang mga OFW. Tapos, pag umuwi, dapat may ayuda sila. Kasi, imagine niyo po, no, karamihan po sa OFW, lalo na yung ngayon lang mag-abroad, ipinangutang niya po yung mga lahat ng mga ginastos niya sa pag-apply. Tapos, mawawalan siya ng trabaho. Napaka-unfair naman to si Tambis. Gusto nila pagtakbo siya, easy lang. Kawawa naman yung mga walang pera na tatakbo pero nagmamahal sa bayan. Suntukan sa video call, boss, para safe. Ako nga sabi ko, ang daming hamon ng mga, lalo na yan, suntukan sa social media, sa mga vlogger. Punta po kayo, manapak kayo dyan sa kanto, kahit saan. Kung gusto nyo talaga, di ba, gusto nyo ipakita na matapang kayo, manapak kayo ng mga tambay. Ewan ko lang kung, para, kasi yung mga bukang bibig nyo, suntukan na lang, kala. Tatay Badong, ibig mo sabihin, mas mataas ang mandato ng mga government sa Constitution, Filipino people, kalokohan yan. Mas mataas pa nga sa konstitusyon yung mga tao eh. Kasi nire-recognize mismo ng konstitusyon na ang makapangyarihan tao. Pag hindi na kayang pasukin dahil masyado na magulo, tsak yan, Boss Badong, kakamutan niya na lang ng ulo yan ni BBM. Pag pinasok sa Electoral Tribunal ng Congress, madalas tapos ng term ng politiko bago magdesisyon. Ngayon, talo sa eleksyon, pinanumpa agad
yan yung fourth with. Grabe, no? Maghabol ka man, di ba? Habulin mo man. Boss Buds, kung gusto mo save ng mga stranded sa gera, humanap sila ng imbornal sa Israel o Iran. Mag-live sila doon at kapag nag-viral, may 80K pa sila from BBM admin. Yan yung mga natatandaan natin na proyekto, no? Yung isang addict na nakatira sa imbornal, bibigyan ng tulong. Yung nagsusumikap, araw-araw, nangungupahan sa barong-barong, araw-araw pumapasok ng trabaho, nagtitiis, wala kayo, may trabaho kayo.